Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aituki po again. Ngayon, nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Niya si Vice President. Hindi daw nakita ni Vice President ang video. Alam naman ni Vice President, I love her to the core. Pero ang feeling ko, I love her dahil hindi siya plastic. At sa politika talaga, that is so refreshing. Dahil sa politika po, ako'y narito sa larangan politika. Dapat nakaharap sa iyan, ganyan, pagtalikod. Oh, di ba? Pero hindi po ganun si Sarah, kaya mahal natin siya. Pero nung nakita ko po, ang sabi ko, naku naman, my love, my Vice President, ano ba naman yung makipagkamay ka? Hindi ko naman sinabing makipagplastikan ka. Ano nangyari matapos na isnab ni Vice President si Speaker? Biglang sinulong itong resolusyon ni Abante. Tao lang din naman kasi si Speaker. Hindi niyo po naman makakait yan. Hindi ko po dinidepensahan din ang ginagawa ni Speaker. Bakit? Kasi yung kanyang gante sa kanyang isnab, abay, ito naman ay lalabagin ng soberenya ng bansang Pilipinas. Napakarami pong namatay para magkaroon ng soberenya, para magkaroon ng independensa, ang kalayaan, ang bansang Pilipinas, na ang mga dayuhan hindi na po pwedeng magharing uri dito sa ating bayan. Tapos, dahil feeling niya, ganon, inisnab mo ko, sige, palilitis kita sa ICC. Hindi niya naintindihan na kapag ginawa niya yon, balik na naman tayo sa mga panahon na tayo ay aapihin ng mga dayuhan dahil di umano, hindi natin kaya magbigay ng katarungan sa ating sariling mga kababayan. Kaya nga po, tama sinabi ni Vice President, bigyan naman natin ng kahihiyan ang ating mga West at yung ating infrastrukturang katarungan sa Pilipinas. Mr. Speaker, tama po, nasaktan kayo. Tao lang kayo eh. Pero gumanti kayo ng tama, ang ganti dyan sa susunod, isnabin nyo rin si Vice President. Ismiran nyo pa kung gusto po. Huwag mo namang i-compromise ang soberenya ng... Dapat yung tamang kon lang, tamang balik lang, hindi yung personalan na mga kaibigan eh. Bayan, sa pagganti mo kay Vice President. And I love you, Vice President, pero next time po, miski hindi kayo makipagplastikan, yung common courtesy na lang po. Para nyo ng awa na hindi na lumala ang hidwaan at tayo makaharap na sa mas malaki pang mga problema ng ating bayan. Mali po talaga. Sorry po. Tama po, nasaktan kayo, Mr. Speaker, pero please lang, dapat proportional ang ganti. At wag po natin paglaruan yung soberenya na dahilan kung bakit napakadaming mga Pilipino ang inalay ang buhay. Yun lang po. Alam niyo po nangyari dyan? Talaga po ang pinagmulan niyan, tambaluslos. So ano sabi ni Speaker? Ganon. Tambaluslos. Pumutok kasi yun mga kaibigan, sumikat sa pangalan na gano'n eh. Hanggang ngayon mga kaibigan, ibang vlogger mga kaibigan, ako nakikita ko eh. Yun ang tawag sa kanya, tambaluslos. Ha? Sige, tapyasan ko ang budget mo. O, sino ngayon ang tambaluslos? Vice President ka, but I have power of the purse. Kahit ang budget mo, ang aking pinsan ang nagsulong sa kamera, wala akong pakialam, I am the speaker, tatapyasan ko ang budget mo. Pero malinaw po sa akin kasi yung script. Alam nila ang posisyon ng presidente, ganyan din naman ang posisyon ng Secretary of Justice. Anong gagawin nila kung gusto nilang pabaliktarin? Mag-apply ng pressure. Sa panahon na hindi pa tapos ang budget ha. Tinatalakay pa po sa Senado yan. Alam niyo po, katotohanan, dahil ang pinaka-importanting trabaho ng Kamara ay ang budget, habang hindi pa tapos ang budget, lahat ng ahensya, baw pa rin yan sa Kamara. Kaya ngayon hinain yan, resolution na yan, para magkaroon ng dahilan yung Secretary of Justice na bumaliktad sa mga nauna niyang sinabi. Hindi ko lang alam kung kasapi talaga si Secretary Remulla sa script na yan. Pero sa mga binabanggit niya, binibigyan niya talaga ng importansya yung mga resolusyon na hindi pa naman na ipapasa. At miski ipasa naman yan, wala namang bisa yan dahil kinakailangan mapasa pa rin ng Senado. Pero that is the sense of the House. Na sa panahon ng budget, hindi mo po pwedeng mabaliwala. So anong sumatotal niyan? Gusto talaga ng liderato. At siyempre, alam naman natin, galing po ako dyan sa House. Wala pong demokrasya dyan. What the Speaker says goes. Ganyan po talaga, lalo na sa panahon ng budget na lahat ng mga congressman nakaganyan, penge, project. O, di ba? So, ang iniisip ko, kabahagi pa rin ito ng politika. Kung hindi nila po pwedeng masuway ang presidente na wag i-impeach si Sara Duterte, di gawin natin sa pamamagitan ng ICC. Bakit? Hindi lang pa naman po si dating Presidente Rodrigo Duterte ang di umano, pinaimbestigahan ng mga CPP-NPA sa ICC.
kasama na rin po si Vice President Sara dahil mga panahon na iniimbestiga ng ICC mga pangyayari sa Davao, mayor po si Sara Duterte. So kung hindi makuha sa impeachment, pa-warrant of arrest mo yan at cooperate mo, padala mo, pakulong mo sa dahig. Now, dininay ni Speaker. Oh, okay. Mabuti yan, denial na yan. Pero tignan nyo, ang sabi niya, that is not accurate. What is not accurate? Na nais ma-impluensyahan at mapabaliktad ng Kamara sa kanyang liderato, sa ilalim ng kanyang liderato, ang naging pahayag ng Secretary of Justice na paa-aresto niya kapag pumasok sa Pilipinas mga investigador ng ICC. What is not accurate with that? Nandiyan na po ang binitawang salita ni DOJ. Tatanungin niya kung magbabago ng status ng membership natin dahil nagsalita ang Kamara. O di ba hindi ba binibigyan ng importansya yan? Hindi ba? Yan nga ang dahilan kung bakit sa tingin niya, despite na napakalinaw ng mga binanggit na salita ng Presidente na wala na, tapos na history ng ICC sa Pilipinas, ngayon kinailangan pa niya pumunta sa Executive Secretary. Bakit? Kasi hindi niya raw po pwedeng baliwalain ang sinasabi ng Kongreso sa panahon na hindi pa pasado ang budget. Tandaan niyo po, hanggang hindi pirmado yung budget na yan, lahat ng ahensya ng gobyerno, yes sir, sa Congress. Dahil yan po talaga ang kapangyarihan ng Kongreso. Tama ba ako mali? Is this accurate or not accurate? Diba? Itong mga party list, Speaker Martin Romualdez, Benny Abante, and Congressman Lagman, pakinggan nyo si Joma Sison. 40 years ago sinasabi niya na yan, na ang pagbubuo ng mga political parties nila ay bahagi ng pag-infiltrate sa electoral system at sa buong gobyerno natin. Eric, question. So yung itong, kasi sinabi niya yung katotohanan na yan, di ba? Tapos, may sinabi si na Teddy Casino na excuse yung alibay nila kung bakit hindi ito totoo. I forget what it was. Sabi nila, sa dami na kasi ang binabanggit ni Professor Sison daw. Professor. Professor ang tawag nila yan kasi guro nila yan. Pero terorista yan. Huwag din professor. Terorista yan. Tsaka hindi naman tumagaling sa university. Wala nga sigurong tatlong ang dami siyang kinopya, plagiarist yan. Sa Indonesia at China na mga libro. Ang sabi nila, ang tinutumbok daw ni Joma Brother Franco, Ma'am Noreen, ay mga legal democratic forces. So hindi naman daw sinabi na front organization. Play of words lang po yun. Ang ibig sabihin ni Joma ng legal democratic forces. Bakit wala yung Rotary Club? Yun. Bakit wala yung Rotary Club, Teddy? Ba't walang JC's International? Walang Lions Club? Walang Suroptomist? Philippine Band of Mercy? Di ba? Mga World Vision? Ba't wala nga ito? Ba't kayong mga samok ang minention niya? Opo. Ang ibig sabihin ng legal democratic forces, yun ang kanilang urban operatives. Technical pa natin. Pag sinabing legal democratic forces, ito yung above ground at mga urban operators na nagmamaskara ng mga legal cover pero sila talaga ay bahagi ng buong operations ng Communist Party sa urban and government infiltration. Eric, I think the more important question to ask is, bakit si Teddy Casino, sa yung napakaliwanag na nung sinabi ni Joma Sison sa bawat Pilipino, bakit niya sinabi yung lantarang kasinungalingan na yun kahit mukha na siyang engot at walang naniniwala sa sinabi niya? Bakit niya sinabi yun? Sapagkat yan ang kanilang pinaka-objective ay mukhang engot. magtakip. Kung aaminin nila na sila ang tinutumbok ni Joma Sison, automatic, i-reject sila ng mamamayang Pilipino. People will not vote for their party list and people will not be lured to believe in the recruitment. Iyon ang iniiwasan nila. Ang magkaroon ng confirmatory na sila ay mga komunista. Kaya nga sabi ni Peter Muto kahapon, faceless revolution. Ayaw umamin na komunista sila, pero ipinagtatanggol nila ang komunismo. And yet, ayaw nilang sabihin sila ay mga leaders ng CPP, NPA, NDF sa sagot sa tanong ni Ma'am Noreen. Ayaw nilang aminin yan sapagkat alam nilang itatakwil sila ng sambayan ng Pilipinas. Eric, pwede ba tulungan mo yung ating mga kababayan? Kasi yung message box ko talagang ang dami nito. Gigil dyan kina Teddy Casino, kina Franz Castro, yung lantarang kasinungalingan. Kasi normal tayong tao, hindi tayo mga pathological liars katulad ng mga yan. Di ba? May sakit na sa utak yung mga yan. No? Talaga dapat nasa mental institution yung mga yan. Help us understand. Take our people out of their misery of trying to understand these pathological liars. Why are they such huge liars? Sa pagsisinungaling. Yes, yung pagsisinungaling. Nababaliw kasi sila. Ba't ang mga ito? Ganyan sila. So bakit ganon? Sapagkat ang taong bayan, ang mamamayang Pilipino po ay likas na hindi po sumusuporta at kumikilala sa komunismo. Sapagkat wala itong Diyos. Hindi po katanggap-tanggap sa kultura at paniniwala nating mga Pilipino ang isang banyagang paniniwala na nabubuhay sa dugo, karahasan, pagpatay at walang Diyos na kinikilala at sumisira sa pamilya. Yan ang record ng... At saka yung pambabalahura sa mga magulang. Sa mga magulang, sa authority. So if they are going to admit and not lie before the people, automatic malulusaw po ang recruitment nila. Malulusaw ang mga organizations nila. At maraming mga members na naloko nila ang titiwalag sa kanila. So sa kababayan natin sa nagtatanong bakit they continue to lie, Brother Franco, Miss Ma'am Noreen and mga kababayan, ang pagsisinungaling ang natitirang cover nila
para magpapatuloy ang panluloko nila. There are two things that make the CPP survive in the recruitment, lalo na sa urban areas. And what are those? Pagsisinungaling at panluloko. In other Magkasabay words, yun. Eric, no, sa constitution mismo ng CPP and as a matter of policy, mga kababayan, para hindi naman kayo mamiserable dyan, kailangan talaga magsinungaling sila. Nakasulat talaga yan. Lilinlangin natin ang mga Pilipino. Nakasulat talaga yan. Am I correct, Eric? At nakalagay sa konstitusyon ng Communist Party of the Philippines na pangangalagaan nila ang integridad at ang kaligtasan ng Communist Party. Kung kinakailangan hindi nila ilalantad ang mga impormasyon na ito, ay gagawin nila bilang mga kasapi ng organisasyon ng Communist Party. Nasa konstitusyon yan pag sinumpahan. So, para hindi na sila mahirapan, pag nakita nila yung mga yan sa Kongreso, again, tanggapin na natin ng mga sinungaling, yung mga bawat lumabas sa bibig niyan, kasinungalingan. Sa 10 sinabi niyan, 11 kasinungalingan. Yan. Tanggapin natin yan. Kabilang dyan, Ma'am Lorraine, Sa madaling salita mga kaibigan, di marunong magsabi ng totoo, puro kasinungalingan. itong usaping peace talks. Kung saan meron din tayo naka-ready footage dito na Bira. kung saan pinatotohanan ni Luis Salandoni. Ni Luis Salandoni. Central Committee member ito, Brother Franco, at matagal. Founder ba siya? Ma'am, sa CPP, no? Buhay pa ba yan? Buhay pa siya, ma'am, pero hindi siya founding member. Hindi siya founding ng member. CPP. Ano siya? He was recruited sa Negros. I think Pero super matanda na yan, di ba? In his 70s kasi or pare almost na siya, ma'am, 80s? nang ma-recruit siya. Catholic priest. Tapos yung Social asawa Action. niya is Madre. Catholic nun. Madre. Si Connie Ledesma. Yes. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah. Peace out.